Magandang gabi po sa inyong lahat. Malimit na ang daloy ng mga telenovela at ang mga pelikula ay yung istorya ng mga bidang kinakawawa. Kasabay ng mga kontrabida na nang-aapi. Mga mahinang pinagtutulungan at mga malalakas na naghahari-harian. Kung sa bagay, hindi lang naman po sa mga pocketbooks o telenovela nagaganap ang mga ganitong pangyayari. Kahit naman po sa totoong buhay. Hindi ba't may mga taong mabigyan lamang ng kaunting kapangyarihan, gagawin ang lahat upang makapanlamang. Gagawin ang lahat upang makapanira. At ang pinakamasaklap pa dito, palalabasin na sila po yung mga kaawa-awa. Ang tawag po dyan, victim mentality. Sa ating ibanghelyong napakinggan, ang bida ng ating buhay na si Jesus, pinatunayan niya ang nakalulungkot na katotohanan ito. Na sa kabila po na wala siyang ginagawang masama, bagkus gumawa ng maraming mabuti, nakaranas ng pagmamalupit mula sa kamay ng mga taong kontrabida. Wala naman pong pinagbago, hindi po ba? Sabagat kahit naman po sa panahon natin, nagaganap ang mga bagay na ito. Mula pa nung kapanahunan ni Jesus, malinaw na may kawalan ng hustisyang nagaganap sa pagitan ng mga tama at mali, mga mahihina at malalakas, mga biktima at mga nang-uusig. Habang nagninilay po ako, natanong ko po sa aking sarili, ganun ba talaga dapat? Ang mga mabubuti ang siyang laging nahuhuli? Ang mga totoong mabubuti ang siyang laging kinakawawa? Ang mga matapat ang dapat na nagdurusa? Bakit po kailangan maging mahina at kawawa, gayong pwede namang maging malakas at makapangyarihan? Samantalang yung mga masasama po, parang palaging nauuna. Sila po yung mga laging bida. Sila po yung laging mga maiingay. Kung sino pa yung masama, siya ang mas nakikilala. At bakit ang mga kontrabida ay lagi pang masasaya? Ano po ang mga kaugnayan ng ating mga pagbasa? Ngayong ilang tulog na lamang, haharapin na po ni Jesus ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Haharapin ni Jesus ang pinakamatinding laban ng kanyang krus. Isang bagay po yung dapat nating pakatandaan. Hindi naman kailanman aalisin ni Jesus yung mga paghihirap po natin. Why? Because as long as we live in this imperfect world, we always have our own share of its imperfections. Subalit, hindi man po maalis ni Jesus ang mga bagay na ito. Isang katotohanan po yung dapat nating panghawakan. Si Jesus, been there, done that. Naranasan po ni Jesus ang mga bagay na ito na siyang mga paghihirap na pinagdaraanan po natin ngayon. Kaya kung hindi man kailanman maaalis ni Jesus ang mga paghihirap, pero isang bagay po yung pwede nating panghawakan. Sa pagharap natin sa maraming pagdurusa, kasabay ng mga taong nagmamalabi sa atin, hindi tayo mag-iisa. At kung nangyayari sa pelikula at telenovela na sa una, pinahihirapan ang bida, subalit sa pagtatapos ng istorya, nagtatagumpay po yung inaapi, mangyayari din po ito sa totoong buhay. Hindi po malayong mangyari din ito sa ating sariling karanasan. Kung nangyayari sa pelikula, mangyayari din sa totoong buhay. Pero ano po yung paalala? Lumaban ng patas. Lumaban ng patas. Nakakalungkot po kasi maraming pagkakataon, sinasabi natin, inaapi ako. Inaaway ako. Pero kung ating titignan, bakit ka ba inaapi? Baka kasi marami ka rin kalokohan. Bakit ka ba nagdurusa?
baka sa iyong sariling kagagawan. Kaya nga po, yun po yung paalala po sa atin. Inaapi ka, mas masarap pong lumaban, hindi po ba? Pero ang tanong, ano ang dapat gawin? Lumaban ng patas. Maging tapat sa pamumuhay. At kagaya ni Jesus, alam natin kung ano mangyayari. Yung mga umuusig sa Kanya, alam natin saan mapupunta. Yung mga nang-away kay Jesus, alam natin anong kinahinatnan. Ang krus ni Jesus, umuwi sa ligaya at tagumpay. Bakit? Sapagkat si Jesus, lumaban ng patas. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay naman talagang maraming taong mang-aapi at mananakit sa atin. Kahit kailan, hindi po maaalis ang mga bidang kontrabida sa ating buhay. Pero lagi natin pakakatandaan, sa umpisa, yung kontrabida parang nagtatagumpay. At ang bida parang luhaan. Pero sa pagtatapos ng bawat kwento, kung marunong lamang tayong lumaban ng patas, kung tayo magiging matapat sa ating pamumuhay, at kahit nahihirapan, pipiliin pa rin gawin ang tama at dapat. Kagaya ni Jesus. Sa ating krus, tayo ay magtatagumpay. Maganda na sa araw na ito, sasaksihan natin ang pagsusutana ng 15 mga bata ng ating parokya. Alam niyo, hindi ko alam kung ano pakiramdam ng mga magulang. No? Pero ako, hindi ko naman sila anak. Pero ang saya-saya ko. Bakit? Bilang pari, masaya ako kung papasok sila ng seminaryo. Pero alam niyo, bilang pari, isang bagay po ay natitiyak ko. Hindi man sila pumasok ng seminaryo, hindi man nila gustuhin maging pari, isang bagay ang sigurado ko. Magpapatuloy ang pananampalataya dito sa atin sa Peña Francia. Kung hanggat may mga batang kagaya nila, napipiliing maglingkod sa simbahan kaysa maglaro. Kung hanggat may mga kabataan kagaya nila, nalalapit sa simbahan at sa Diyos, sigurado maraming pamilya ang maiaayos at mailalapit sa Diyos. Kaya ko po binanggit yung sinabi ng isang bata, no? Sobrang nadurog yung puso ko. Imagine, ang gusto ng batang ito, hindi sapatos. Hindi maraming pera. Ang request niya, magsimba si mama at papa. Kaya yung mga magulang na naririto, hindi naman siguro mahal yung magsimba. Wala pong bayad po yun. Ang tanging gusto ng inyong anak, hindi lamang sila ang makalapit sa simbahan. Si mama at papa din, ang aming pamilya din, ang aking mga kapatid din. Kaya, umasa kayo, hindi ko man sila mga anak. No? Pero Father ang tawag nila sa akin. Natitiyak ko, sa pagiging sakristan nila, hindi ko man matanggal yung mga sakit na dulot ng kanilang karanasan sa labas, sa eskwelahan, o kahit pa sa tahanan. Pero isang bagay po ang sisiguraduhin ko po sa inyo. Sa simbahan, tuturuan ko po sila hindi lamang kung paano mag-serve. Tuturuan ko po sila hindi lamang upang makilala si Jesus. Tuturuan ko ang inyong mga anak kung paano maging gentleman. Sa panahon natin ngayon, parang mas nasuuso yata kapag yung lalaki, bad boy, pag yung lalaki, siga, pag yung lalaki, basketball. Pero ang mga batang ito, sisiguraduhin natin, hindi man sila maging pari. Pero natitiyak ko, paglipas ng panahon, sa kanilang paglaki,
hindi lamang yung pamilya ang mababago, kundi ang pananampalataya sa Peña Francia magpapatuloy at lalago. Amen.